Delikado pala dito magmarites, ano? Andito po tayo sa Barangay 183 ng Pasay City para magbigay ng Barangay Justice Workshop. At excited na ako ma-meet ang mga members ng Lupon, ang punong barangay, ang mga kagawad at mga SK dito sa Barangay 183. Tara na! Ano yung mga pangkaraniwan na mga kasong nilalapit po sa inyo sa Lupon? Karamihan po sa latira, utang. Usually po mga pera ang involved, Utang, ano? yes, Opo. yes. Opo. Kahit sa ibang mga barangay, ganun din ang nasasagot nila eh. Mga ari-arian, katulad sa lupa, at saka po yung mga utang, yung mga sanglatira. Ano naman po yung pinaka-weird o yung pinaka-wild na nakuha niyong reklamo? Well, ito yung minsan yung mga patungkol sa mga yung love triangle, mga ganyan. Meron palang ganun. Mga usaping pag-ibig, mga usapin na yung magkakapit-bahay, may nasabi lang na isang detail like, di wow, pinapalaki na kagad. Naku, So yun po yung, malalim ang hugot ano po namin, sabi ko, baka dito pa lamang sa atin sa Lupon, na tagapamayapa, baka pwedeng yung salitang yun minsan kasi nakakapagsalita lang naman tayo base doon sa ating emosyon minsan, pero hindi naman yun intentionally para sa'yo. Kaya yun yung mga weird na mga ano namin, mga na-encounter ko. Kasi bilang Chief Lupon, ako yung umuupo doon po sa nagharap sila. Ako po yung humaharap doon. Meron ba kayong mga may bibigay na tips sa para magkasundo yung mga nag-aaway, let's say na magkapitbahay o magkabarangay? Kapag yung problem po is nasisettle pa naman po sa dalawang panig na hindi naman po like kinakailangan na ipaabot sa barangay muna, sa tingin ko as soon as possible, pwede naman po siyang maareglohan agad. With the proper communication in both parties po, kinakailangan po talaga yan para hanggang kahit pa paano po, hanggang kaya pa, pwede po ma-resolve. But if kailangan na talaga ng mga expertise like yung mga lupon, meron po tayo sa barangay na ganyan. So kinakailangan po na mag-seek tayo ng assistance from them to have an idea kung paano po siya ma-resolve na mas maayos. So kinakailangan po talaga na pakalmahin muna ng isa't isa, huwag magpadala sa galit, at higit sa lahat, pag-usapan ng maayos. More on counseling ang ginagawa namin para yung both side maintindihan nila ang pakatunguhan ng kanilang sakaling mga kaso. Ang nakikita ko po rito sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon. Yun po yung pinaka-importante pong nakikita ko rito sapagkat sa tuwing umaharap po ako sa Lupon, lagi kong na-observe na nagkakaroon lang ng lack of communication. Maaring may dinagdagan na nag-trigger o dahil nag-escalate yung kanyang nararamdaman dahil lang sa hindi pagkakaunawaan, dahil hindi pagkakausap ng maayos. So para sa akin po, what I am concerned doon sa mga lalo na't magkakaroon ng pagbabarangay, ganyan. Sana po alamin muna yung detalye at sumangguni muna kung ito ba ay totoo, alamin at i-validate kung dapat na i-validate para hindi na kayo humantong sa barangay. Opo. Anong suporta ang gusto nyo sanang makuha sa pamahalaan para sa Lupon? Sa ngayon kasi bago pa lang kaming umupo rito at bagong upo yung aming barangay chairman, una talaga yung sa budget. Kailangan po talaga. Hindi naman kami makagalaw kung wala tayong paukulang budget na karagdagan para. Well, sa gobyerno po natin, palagay ko naman po yung itong sa lokal natin, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pamumuno ni Mayor Emmy Calixto at sampun ng kanyang mga kasama si Kong Tony Calixto at si Vice Dean De Rosario. Maganda po yung naibibigay ng mga proyekto sa amin at nagiging katuwang po namin sila sa lahat ng bagay. Ngayon po sa ating Pangulo, ang nais lang po namin sana mapaigting pa yung mga proseso ng mga bagay na katulad sa pangkatulungan barangay na mas mabigyan ng tamang edukasyon yung mga Lupon as well as katulad nito. Maganda po ito, dapat po ito once every month or once every quarter, meron pong parang refresher sa lahat ng mga Lupon natin. Ma'am, sa isang salita, ano yung hinahanap yung katangian sa mga Lupon members? Ang kailangan po is matalino at mapagpasensya. Ayun. Isang katangian, tapat.
Ayan, tapos na yung workshop natin. Maraming salamat sa Pasayani. Maraming salamat kay Punong Barangay, Coach Alvin, sa lahat ng mga members ng Barangay 183. Mabuhay kayong lahat. At syempre, palagi natin isulong ang hustisya. Thank you, Pasay!